Ibinida ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang kanilang mga naging tagumpay sa Eastern Visayas kasabay ng ginanap na First Quarter Joint Regional Task Force 8 to end local communist armed conflict. Narito ang balita. Sa ginanap na First Quarter Joint Regional Task Force 8 to end local communist armed conflict o JRTF-8 LCAC meeting sa Catbalogan City, Samar, itinampok ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang kanilang mga pangunahing tagumpay sa rehiyon. Pinangunahan ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon o DepEd Secretary Sani Angara ang nasabing pagpupulong. Siya rin ang itinalagang Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORDS para sa Region 8. Sa naturang aktibidad, ipinagmalaki ng JTF Storm ang mas pinahusay na pakikipagtulungan ng militar, pulisya, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Ang matibay na kooperasyong ito ang nagbunga ng matagumpay na mga inisyatiba, kabilang ang pagsasanggalang ng mga gerilya, pagkagambala sa mga iligal na operasyon at pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Mula noong taong 2019, naitala ng JTF Storm ang sumusunod, 461 engkwentro, 771 komunistang terorista na napatay, 1,124 na baril na nasamsam, 703 ipinagbabawal na anti-personal mines ayon sa IHL ang na-recover at 620 kampo ng mga rebelde ang natuklasan at winasak. Bukod sa tagumpay sa laban kontra insurhensya, itinampok din sa presentasyon ang makabuluhang pag-unlad sa mga proyektong pang-ekonomiya na direktang nakinabang ang mga komunidad na dating apektado ng armadong labanan. Kaugnay nito, binigyang diin ni Undersecretary Ernesto Torres Jr. ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC ang kahalagahan ng kolaborasyon sa paglutas ng insurhensya. Samantala, binigyang diin ni Major General Adonis Ariel Orio, Commander ng 8th ID, ang importansya ng patuloy na kooperasyon at koordinasyon sa iba't ibang sektor upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Ang nasabing pulong ay dinuluhan ng mga opisyal ng gobyerno, law enforcement representatives, local government leaders at iba pang mahalagang stakeholders na magkakatuwang sa pagpapanatili ng tagumpay ng peace and development programs sa buong Eastern Visayas. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.